Please open your Bibles to James chapter 1 and verse 17. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Every good and perfect gift is from above. Every good and perfect gift is from the Father in heaven. Merry Christmas sa bawat isa. Malapit na po ang Christmas. Ilang araw na lang, ilang tulog na lang at Christmas na. At alam niyo po sa Christmas Eve or yung 24 ng gabi, ang mga bata po ay excited na yan na matanggap at buksan yung mga inihanda nating mga Christmas gift sa kanila. And ang mga magulang, mga parents, mga tito, tita, and mga kamag-anakan ay abalang-abala po tayo sa paghahanda ng mga magaganda at yung matutuwa ang mga bata sa ating mga regalo. Ang aking asawa po, 2 weeks ago pa lang, si Pastora JB, ay nagpe-pray na at abalang-abalan na siya kung ano ang kanyang mga ihahandang mga gifts. So, hindi po kami mayaman, kaya mga simple, pero they are good and meaningful gifts ang kanyang mga inihanda para sa mga family members at mga church members. Yan, praise God. At alam niyo po, sigurado po ako na ang mga Christian parents din po ay talagang ginagastusan, hindi tinitipid, pinaghahandaan ang mga magaganda, mabubuting gift para sa mga anak. At pakaisipin po natin, mga kapatid, na kung tayong mga parents na limited lang ang ating resources at tayo po'y mga may pagkukulang at mga pagkakasala, ay marunong na maghanda, marunong mag-isip, marunong na magkaroon siya ng desire at nasa na pagkalooban ng mabubuti at magagandang regalo ang mga anak. How much more does our Father in heaven, sapagkat siya po ay unlimited ang resources niya. Siya talaga ay our holy and perfect God. And di hamak naman po na lalong ang ating Panginoong Diyos ay laging naghahanda ng mga mabubuting kaloob sa bawat isa sa atin. Kaya nga po sa passage natin dito sa James chapter 1 verse 17, nabasa natin that every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights. So lahat po ng mabubuti, every good and perfect gift is from above. And this means na our Father in heaven, God, Yahweh, is the giver of all good things sa atin. Lahat po ng natanggap nating mabubuti, ito po ay kaloob ng Diyos, bigay ng Diyos. He is the giver. He is the source of everything. He is the giver. And when God gives, He gives gorgeously, number one. No? Pag sinabing gorgeous, maganda. Kaya ang sabi po dyan sa verse 17, every good and perfect gift. O talagang wala kang mapipintas kapag kasi Lord ang nagbigay, gorgeous, beautiful. Maganda kapag ang Panginoon ang siyang nagbigay. In fact, yung pinakaunang tao na nakatanggap ng gift from God ay si Adam. No? Na bago pa nga po likhain si Adam, hinanda na ni Lord ang mga ibibigay niya at ipagkakatiwala niya kay Adam. Nung nilikha ni Lord ang creation, mabasa niyo po sa Genesis chapter 1, na kada matapos ang Diyos maglikha mula sa heavenly bodies, sa sea, sa land, plants, and every living creatures, and animals na lumilipad like birds, lahat po ng ito, ang conclusion lagi pag naglikha na ang Diyos ay, it was good. It was good, ang sabi ng Bible. And then lahat po ng nilikha na Diyos na good and perfect ay Kanya pong ipinagkatiwala. Kanyang ibinigay kay Adam. And then, nung nakita niya si Adam na nag-i-enjoy sa pangangalaga doon sa mga nilikha ng Diyos, kailang napansin ng Panginoong Diyos na si Adam ay mag-isa. Napansin niya na si Adam ay maaring
naiinggit doon sa mga alaga niyang mga hayop, livestock na merong mga partner. Yung mga tupa may partner. Yung ibang yung mga birds may ka-partner kaya may mga love birds. Yan. And so the Bible says in Genesis chapter 2 verse 18, ang sabi ng Panginoong Diyos po doon na it is not good, sabi ng Panginoong Diyos, it is not good for a man to be alone. I will make a suitable helper for him. So, alam ni Lord kung what is good, anong makakabuti sa tao. Ayan. So, mga binata dyan at mga kadalagahan dyan na nagkakaedad na, alam ni Lord na it is not good for you to be alone, sabi ni Lord. And so, hinahanapan ka ng Panginoon ng suitable partner. And so, nung nilikha na po ng Panginoong Diyos si Adam, si Eve, nung ipinresenta na ni Lord si Eve kay Adam, wow, talagang pag binasa niyo pong maigi ang Bible sa Genesis chapter 2, nung nakita ni Adam, si Eve, first time niya pong makakita ng babae. Ayon sa kanyang larawan ni Adam, kasi si Eve ay kinuha sa one of the ribs ni Adam po, ano? At nung nakita niyang napakaganda, gorgeous, ang gift ni Lord. Beautiful, good, and perfect ang gift ni Lord kay Adam, kasi hindi pa po nagkasala sila. So talagang perfect, good and perfect. So napasigaw po si Adam. Ini-imagine ko yung pagkasulat ng Genesis chapter 2. Nung nakita niya si Eve, napahiyaw siguro si Adam. Whoo! This is now bone of my bones and flesh of my flesh. And she shall be called woman, for she was taken out of man. So na-excite na mas si Adam. Ayan, binigyan siya ni Lord ng beautiful, good, perfect, gorgeous gift. So kapag si Lord po ang nagbigay, mga kapatid, talagang good and beautiful, perfect, gorgeous, pag nagbigay ang Panginoon. Talagang ako po ay witness dyan, 100%. Kasi nung binigyan ako ni Lord ng asawa, tingnan nyo naman si Pastora JB, talagang ako po'y makapagsabi ng, wow! Good and perfect ang bigay ng Panginoong Diyos. Kala nung iba na walang perfect wife, walang perfect relationship, walang perfect marriage. I don't know with them, maaring ganon, pero sa akin pong karanasan, dahil in-acknowledge ko si Lord na siya ang nagbigay sa akin ng wife, nung nakita ko po yung wife at nakasama ko yung wife, sa tuwing tinitingnan ko yung aking asawa, si Pastora JB, abay, mapapa, buntong hininga lang po ko, wow, good and beautiful, perfect, perfect yung aking asawa. Physically, napakaganda, mga kapatid. So talagang, everyday, pag nakikita ko yung wife ko, as in everyday mga kapatid, namamangha ako sa kagandahan. Physically po sa mukha niya, namamangha ako. I think it was Friday, nung kami po ay pumunta ng Cainta, last Friday, habang nagda-drive po ako, tinignan ko yung wife ko, inaayos niya yung bangs niya. Sabi ko, sa loob-loob ko, wow, napakaganda ng aking wife. Talagang napakaganda po ng aking asawa. And bukod sa physical na kagandahan, ang kanyang kalooban, yung kanyang puso, yung kanyang character, wow, masabi ko pong good and perfect after God's image. So, pag si Lord talaga ang nagbigay, hindi siya nagbibigay ng pangit. Walang binibigay si Lord na pangit. Kaya, kung tayo po yung mga Kristiyano, yung ating mga asawa, husband, wife, mga anak, mga magulang, abay, tingnan po natin sila hindi sa mata na makasalanan, kundi sa mata according sa salita ng Diyos. Let's look at them by faith. No? Na ibig sabihin, sumampalataya tayo sa salita ng Diyos sa kung anong sinasaad niya. So look at your wife, look at your husband as good and perfect gift from God. Amen. Ganon din yung wife ko. Sa tuwing tinatanong ko siya kung, love, pogi ba ako? Sabi niya lagi, oo naman, pogi-pogi. At I believe nagpapasalamat din po siya ng lubos. Pinagkalooban siya ng good and perfect
husband. Wow, baka magreklamo kayo dyan. Perfect talaga, Pastor. Ikaw na. Ulitin ko po, by faith, kasi yun ang sinasabi ng Panginoong Diyos. Ibig sabihin, perfect in a sense na siya yung suitable partner na binigay ni Lord. Siya yung akmang-akma. Kumbaga, sa pagkakarpintero po, zero-zero, walang kapintasan, no? Talagang akma, nakaukit, no? Talagang swak na swak, kumbaga sa salitang kalye. So, suitable partner kapag si Lord ay nagbigay. Ayan, si Pastor Christian, kay Pastor Eliza, andito siya, ay talagang perfect ang binibigay ng Panginoong Diyos. Ayan, napapa-amen si Pastor Christian, Pastor Eliza. Kaya si Lord po, pag nagbigay, gorgeous. Alam niya kung ano makakabuti sa atin. In Psalm 85 verse 12, the Lord will indeed give what is good. So yung kung anong makakabuti, yun ang kanyang ibinibigay. Dahil siya ang mabuting ama natin na nasa langit. Ulitin ko po, kung tayo ngang mga magulang, ay marunong tayo mag-isip at maghanda kung anong makakabuti sa mga anak. Yun ang ating ibinibigay. Wala namang magulang na maayos na magbigay ng kung anong ikakasama sa kanyang anak. Hindi po ba ang mga mabubuting magulang laging naghahanda at laging nagbibigay kung anong makakabuti sa mga anak nila? How much more yung ating Ama na nasa langit? Lagi pong mabubuti ang kanyang inihahanda at ipinagkakaloob sa bawat isa sa atin. Kaya pasalamatan po natin ang ating Panginoong Diyos kasi pag siya ang nagbigay, gorgeous po yan, no? Gorgeous. Yung buhay mo lang, talagang gorgeous yan. Good, perfect, beautiful. Ang kaloob ni Lord na buhay sa atin. Yung mga talents natin, yung kakayanan natin, yung boses mo, yung mata mo, tingnan mo po yun, no? Yung mukha mo, talagang good and beautiful po yan sa Panginoong Diyos. Ang tao lang naman po ang mapamintas po eh. Ang tao lang po ang masyadong critical po, no? Pero hindi po sila ang may final say. Ang Panginoong Diyos po ang manlilikha at bawat nilikha niya, laging sinasabi ni Lord, it was good. It was good. Nung nilikha ka ng Panginoon, it was good, ang sabi ng Panginoong Diyos. Kaya ikaw ay beautiful, gorgeous gift from God yung buhay mo. Talagang ma-appreciate mo dapat yan. Pasalamatan natin sa Panginoong Diyos because when God gives, He gives gorgeously. And secondly, when He gives generously. Look at James chapter 1 verse 5. If any of you lacks wisdom, you should ask God who gives generously to all without finding fault. Generous si Lord pag nagbigay. Now, the Greek word for generous is haplos. Hindi yung haplos, ha? sa Greek, haplos. Ang ibig sabihin po nito ay yung abundant ba? Abounding. Yan. Sagana. Pag sinabing generous, hindi tinipid. Kapag si Lord nagbigay, hindi kanya titipirin. Hindi kapos ang Panginoong Diyos magbigay because He's the King of Kings and the Lord of Lords. Hindi siya limited. Unlimited ang kanyang resources. Kaya pag nag-supply siya, pag nagbigay siya, hindi siya mauubusan, hindi niya tayo titipirin. Ayan. Sa Christmas po na ito, maaring yung iba sa atin ang natanggap na gift ay parang tinipid, no? Baka yung gift wrap pa lang ay tinipid na. Yung iba ay talagang marunong ba, practical, so nagtitipid. Pero ang Panginoong Diyos po, pag siya'y nagbigay, hindi nagtitipid ang Panginoon kasi unlimited ang kanyang resources. Hindi siya nauubusan, kaya generous pag nagbigay ang Panginoon. Talagang sobra-sobra kapag nagbigay ang ating Panginoong Diyos. Na may nabasa po akong real story na nangyari sa USA. Meron pong professional golfer, mahusay siyang golfer, and then in-invite siya ng Saudi king and para makipaglaro sa kanya. So for 2 weeks, naglaro sila ng golf. Wala siyang ibang ginawa kundi makipaglaro ng golf sa king. At syempre po ay pasayahin yung Saudi king sa kanilang paglalaro. After 2 weeks na paglalaro, bago siya pauwiin ng Saudi king, ang sabi sa kanya, Amerikano po siya, sabi niya, ask kung ano ang gusto mong gift, bibigay ko sa iyo. Kasi king nga po, mayaman ang Saudi king. And syempre po nahiya yung professional golfer, sabi niya, golf club po, pwede na. Ngayon, yung golf club, okay. And nung umuwi na, pinahatid po siya ng Saudi king ng sarili niyang private jet. Lumipas po ang ilang linggo, naka-receive siya ng document from the Saudi king. So, in-expect niya na
yung golf club ay dumating pero wala siyang nakitang golf club kundi document ang kanyang nakita. Nung binuksan niya po ang document, alam niyo po kung ano nilalaman? Ito po ay deed of sale, no? Na nakapangalan sa kanya isang golf course. Golf course, no? Entire golf course ang ibinigay, hindi golf club, kundi golf course. So, kung ang Saudi king ay generous, kasi mayaman, pag nagbigay, hindi tipid, abay, lalo ang ating Panginoong Diyos. Pag siya ay nagbigay, talagang buhos-buhos. No? Hindi tayo titipirin ng Panginoong Diyos. Yung ating nga lang pong kaligtasan, pwede naman sigurong ang mga anghel ang papuntahin para sila ang magpahayag ng message of repentance sa bawat isa, pero hindi tayo tinipid ni Lord. No? Pinadala niya ang sarili niyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo pa mismo ang bumaba. Ganon ka-generous ang Panginoong Diyos. And then thirdly, when God gives, He gives graciously. Okay, bilisan ko lang po kasi limited lang yung time natin. No? He gives gorgeously, maganda, beautiful. He gives generously, hindi tinitipid. And gracious pag nagbigay ang Panginoon. Look at Romans chapter 8 verse 32. He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also, along with Him, graciously give us all things? So ipagkakaloob din po daw sa atin lahat ng pangangailangan natin graciously. Now the word, yung root word ng graciously is grace from the Greek word charis. Nang ibig sabihin po nito na favor, unmerited favor, na hindi tayo deserve na bigyan, pero gracious siya kaya binigyan ka pa rin kasi gracious nga ang Panginoong Diyos. Yung salvation po natin ay by the grace of God. Ibig sabihin, hindi tayo deserving, pero ipinagkaloob niya according sa Ephesians chapter 2 verse 8, for it is by grace you have been saved according to the word of God. So, salvation pa lang ay grace na ipinagkaloob na yon ng Panginoong Diyos sa atin. At lahat din po ng mabubuting bagay na natanggap natin sa Panginoong Diyos, ito po ay grace from God. Pag nagbigay si Lord, talagang gracious ang Panginoong Diyos. Hindi tayo karapat-dapat, hindi tayo deserving, pero ganun pa man ay ipinagkalooban tayo nito. Kaya nga ang sabi ng Panginoong Hesus sa isa sa kanyang mga pangangaral on the Sermon on the Mount in Matthew chapter 5, verse 45, ang sabi ni Lord noon na that you may be children of your Father in heaven, He causes His Son, S-U-N, His Son, to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the righteous. Ganun ka-gracious si Lord. No? Ang deserve lang po sana, ang deserving lang na makatanggap ng mabubuting bagay like sun and rain para mabuhay ang tao, ito ang necessity ng tao. Without it, mamamatay ang tao pag walang sun and walang rain. Pero hindi lang ang mga righteous ang binibigyan ni Lord. Pati mga unrighteous ang sabi dito. So ganun ka-gracious si Lord na kahit yung mga masasamang tao ay pinagkakalooban niya kung ano ang kailangan nila para sila ay mabuhay. This is how gracious our God is. Ganun po ka-gracious ang Panginoon. Praise God. So wag po tayo nang magtaka, wag din tayong mainggit na bakit yung kapitbahay ko, bakit yung kakilala ko, yung katrabaho ko, masamang tao naman yun. Pero bakit marami siyang natatanggap ng mga blessing? Oh, kasi nga po, gracious si Lord. Gracious ang ating Diyos. Huwag nating questionin ang ating Diyos. Gracious po siya. Nasa Kanya kung sino ang Kanyang tutulungan, kung sino ang Kanyang pagkakalooban ng buhay. Magpuri tayong nakakaalam sa katotohanan. Abay, humanga na lang tayo sa Diyos. Magpuri tayo sa Diyos na talagang kakaiba ang aking Diyos. Hindi siya kagaya ng tao. Kasi ang tao, kapag nagbigay, ay kung sino lang yung deserving. No? Ako po bilang tao, minsan pag nagbigay, siyempre ang paghahandaan mo, yung tingin mo deserve noon sa yung pagbibigyan. Pero pag nakita mo, hindi ito deserving na bigyan. So, hindi ka rin magbibigay. I don't know with you, pero may ganun pa po akong nature, mga kapatid. Kahit sa Christmas season na ito, dahil limited lang ang resources, siyempre pipiliin mo lang yung bibigyan na alam mong deserve niya na makatanggap ng ganitong gift. Di po ba? Pag kayong nakita mong, ano lang ito ipapariwala lang, ibibisyo lang ito, baka, hindi ko bigyan yan kasi sayang lang yung ibibigay ko dyan. Ganon tayo mga tao, di po ba? Pero ang Diyos po hindi ganon. Gracious po siya. Alam ni Lord na masama yung tao na yon. Alam niya na masasayang lang yung ulan, yung tubig sa Kanya. Masasayang lang yung araw para sa Kanya. But nevertheless, God is so gracious na yung araw niya, yung tubig niya,
ay kanyang ipinapadala not only for the righteous but also for the unrighteous. This is how gracious our God is. Ganito kabuti ang ating Panginoong Diyos. Kaya nga humahanga, nagpupuri tayo sa Panginoong Diyos. I-enjoy po natin, tanggapin natin ng may pasasalamat ang lahat ng kaloob ng Panginoon sa atin. I have so much to share, kaya lang po ay wala na tayong oras